Kilala mo ba siya? Mabiyayang araw ng Miyerkules Kapanalig, kapistahan ngayon ni San Juan de Brito. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Ano't nangyayari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na ipinagkaloob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na nagagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba't siya ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni Jaime, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae?" At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, Sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan, at sambahayan hinahamak ang isang propeta. at wala siyang ginawang himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay, at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Gaano natin kakilala ang isang tao? Kapag may nakilala tayo o may nakita tayong artista, excited tayo na mapapasabing, "Kilala ko yan! Kilala ko yan!" Magmamadali pa tayong magpa-picture o magpa-autograph sa kanila. Kahit sa katunayan, hindi naman natin sila nakasama, hindi naman talaga natin sila kilala. Ang alam lang natin ang mga napapanood natin sa TV at pelikula. O kapag may nakasalubong tayong pamilyar, sasabihin natin, "Parang kilala ko yan." O kung mayroon naman tayong kaaway, ang sasabihin na lang natin, "Kilalang kilala ko na yan." Ngunit, papaano kung si Jesus ang ating nakita? Ano ang magiging reaksyon natin? Ayon sa Ebanghelyo, at siya'y ayaw nilang kilanlin. Ayaw kilalanin si Jesus ng kanyang mga kamag-anak at mga kababayan dahil ayon sa kanila, alam na nila kung saan at sino ang mga kasama niyang lumaki. Maaaring mayroon din tayong kilalang sa mukha o kilala lang sa pangalan, mga taong hindi natin ka-close at madalas hindi na natin sila sinusubukan pang kilalanin ng lubos. At gaya ng mga kababayan at kamag-anakan ni Jesus, hindi na nga siya kinilala, hinusgahan at kinainggitan pa. Papaano tayo pagagalingin at bibiyayaan ng Diyos kung hindi natin siya hahayaang magpakilala? Ang Panginoon ang unang lumalapit. Pero handa ba tayong kilalanin siya? Hindi sapat na kilala lang natin siya sa pangalan. Dapat ay naisin nating magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Kilalang kilala na tayo ng Diyos. Siya ba? Kilala natin? May personal encounter ba tayo sa Kanya? Tayo po't manalangin. Panginoon, tulungan niyo po kaming maging bukas ang isip at kalooban upang tanggapin at kilalanin ka. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa donors at sponsors ng Mabuting Balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong love offerings at donasyon upang maipagpatuloy namin ang programang ito at iba pang mga proyekto sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaari niyo pong ipadala ito sa aming donations channels. Ipadala rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at nang maisama namin kayo sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, dumudulog kaming dumaranas ng mga karamdaman sa iyo, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo.
Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, buong kababaang loob kaming sumasamo sa iyo para sa mga kapatid naming may karamdaman. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami.